Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan mga lods, mag-update tayo ngayong Saturday morning ng mabilis mga lods, no? At gusto ko lang ma-update kayo sa mga nangyayari ngayon at dahil ang lakas ng ulan, mga idol mag-ingat kayo. Tawag ng tawag sa akin yung chicks kong si NDRR Army, lagi akong wina-warningan mga idol, no? So sarap ng tulog natin kanina. Nako. Pero nakita niyo naman medyo nag-pump yung market. Ng konti, mga lord. Sino mga nakasabay diyan? Pabalato naman diyan, mga idol. So magni-news muna tayo dito mga lods ha. Medyo malupit yung mga news natin, trending news, global news, crypto news. Kung gusto niyo ng ganitong content, subscribe kayo sa ating channel mga idol. At syempre, palambing naman mga idol, no? Napakalaking tulong sa mga content creator. Kaming mga munting content creator ng inyong like, no? So, salamat agad sa mga magla-like at magko-comment mga idol. So, update muna tayo mga lods, no? Kung alam niyo yung nangyari sa mga idol, sa Tacloban, yung dalawang bata, 'di ba, na namaril doon. Ito, trending news to ngayon mga lodi sa Thailand. Okay? Sa Thailand parang ganun din yung nangyari mga idol, no? So popost ko lang baka kasi maano tayo sa graphics eh. August 7 to mga idol, footage shows a 14-year-old gunman opening fire at school at Bangkurai, killing 8 people and injuring dozens. He was wearing a purple physical education uniform and was armed with a 9mm handgun, reportedly his grandfather's registered firearm. So sa lolo niya yung kanyang ginamit na baril, no? Grabe. Mga lods, sa video na 'to kung gusto niyo makita, Thailand school lang hanapin niyo. Pero grabe mga idol, alam niyo ba na nakapatay siya ng 5 teacher at 3 estudyante at napakadaming na-injured, no? 30 wounded over 30. Grabe, ang ginawa niya mga idol pagdating sa huli, kinuha niya ang sarili niyang buhay. Ayun yung ayun yung nakita natin. Ito siya itong naka-violet na 'to, mga idol, no? So grabe, bakit gano'n, no? Bakit nagkakaroon ng mga ganito ngayon sa mundo? Ano kaya yung mga nakakaimpluwensiya ngayon sa mga bata, ba't ginagawa nila yung mga ganito? Social media ba? Siguro ako sa tingin ko social media mga idol, bullying sa social media, parang gano'n. 'No? Pero para sa akin kasi kung ako ikaw lumaki ka sa for me lang, mga kasi tayo batang 90s tayo, pero hindi sinasabing advantage yun, na lumaki ka sa trash talkan sa computer shop, 'di ba? Yung, talagang 'pag sa computer shop ka kasi naglalaro, iba-ibang tao yung mga nandun, iba-ibang amoy 'no, sa sama-sama kayo dun lalo na 'pag mahina yung aircon, electric fan lang, 'pag may umutot amoy niyo lahat, 'di ba? Ang trash talkan talagang solid 'no, personalan pa. Mga idol, damayan ng nanay, gano'n, 'di ba? So, 'pag sa social media kasi ngayon mga idol, lalo na yung mga bata na kunyari kakaano lang nila sa social media ta's makikita nila may mga magko-comment ng gano'n, yung alam niyo yun? Hindi ko alam, kung ano yung dahilan nito, wala pang update kasi hinahanap ko nga kung ano yung reason, Pero parang ang lala, 'no, na dapat isa yung eskuwelahan sa mga pinaka-safe na lugar na puwedeng puntahan ng anak mo. Ako kasi bilang magulang na ako mga idol, So imagine paano kung biglang mabalitaan mo na may gano'n sa school ng anak mo, 'di ba? Sino ang may kasalanan pagka gano'n, mga idol? Ako kasi parang hindi kasalanan, although kasalanan niya dahil siya yung, parang, pang for me kasi parang ang may kasalanan yung sistema, Kung ano yung nangyayari ngayon sa paligid natin. Parang gano'n na dapat ihanda natin yung mga anak natin na pagdating sa labas o sa social media alam nila yung mga alam nila. Hindi yung bigla na lang silang magiging malambot paglabas sa real world, 'di ba? Kaya dapat, for me, kaya lang ako hindi ko rin kasi nasunod yun, na dapat yung, mga bata hindi talaga ma-gadget, 'no? Kasi, si bunso ma-gadget yang yung bunso ko kasi nag-a-animate yan, Pero, may mga araw na hindi siya nagse-cellphone. Sinasabi ko sa kanya na bawal mag-cellphone.
no? Pero 'pag nagse-cellphone siya, yun nag-a-animate siya tapos nanonood siya ng mga kung ano-ano, hindi ko alam, 'no? Eh, yung panganay ko naman okey naman 'yan, malaki-malaki na 'yan. Alam niya na, sa akin pa lang sagana siya na sa trash talk, eh. 'No, pero hindi ko yung sitwasyon ko yung tinatawanan ko hindi nangyari dito. Dito nalulungkot talaga ako, parang ang tanong kung yung bata ba talaga yung may kasalanan o may kasalanan din tayo o yung hindi tayo, I mean yung mga tao sa nangyayari ngayon. Ano sa palagay niyo, nage-gets niyo ba ako mga idol? So ayun lang, grabe yung nangyari dito mga lods 'no, update eto latest natin. 7 pala ayan, teen kills 7 in rampage at home and school before shooting himself. So ayun nga yun, mga lods, 'no. So gano'n din kinuha niya yung buhay niya, mga idol 'no. Eto pala mga idol, 27 minutes, mass school shooting, a 14-year-old student fatally shot his grandparents. So inuna niya muna yung kanyang grandparents before killing 5 staff members and taking his own life at school outside Bangkok. So inuna niya muna yung mga lolo't lola niya. Kasi yung baril naka-register sa lolo niya, eh. Eto siya, yung bata na yan mga idol, Imagine, 14 years old, mga idol. Ayan, parang hindi naman siya yung mukhang alam mo yun, yung mukhang goons, nakasalamin pa nga siya, yung mukhang nerd, eh. 'Di ba? Siguro nga ano na 'to, ano na siya, hindi niya na kinaya, pumutok na yung fuse mga idol. Hindi niya na alam yung gagawin. So, nakakalungkot yung ganyan, 'pag mga ganito 'no? Ano masabi niyo dito mga idol? Hay, ang trahedya ng unang news natin, pasensya na kayo, So ito na tayo, punta na tayo sa pangalawang news natin na sa Pilipinas naman. Oh my goodness! Sino naman may pakana nito mga idol, mga kabaong na may anti-China sa mensahe, nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nasa 5 abandonadong kabaong ang na-recover ng mga kapulisan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila nitong Biyernes ng madaling araw. Ayon sa ulat, ito ay iniwan sa Santa Cruz, Manila, Barangay 54 sa Caloocan City, Barangay South Triangle at Barangay Teresita sa Quezon City at sa Hillpuyat Avenue sa Makati. May mga laman na anti-China na pahayag ang mga larawan na ilang individual ng mga nakitang kabaong. So sino ba yung mga nandito? So ayan, syempre kilala nyo na yung presidente, tas yung nandito sa embahada ng China dito sa Pilipinas, yung basta yon, 'di ba may Chinese embassy dito, yung namumuno doon, nandiyan din yun, ito ata yun eh. Ayan, ito, no? So grabe. Sino kaya gumawa nito mga 'to, mga idol 'no? Talaga bang galit sila sa China o may propaganda lang 'to na meron silang ibang plano, 'no? Ayun lang tanong natin diyan, mga idol, Pero kakaiba 'tong, trip na 'to, mga idol. Talagang nagsayang sila ng kabaong, 'no? Grabe. Ilang kabaong 'yan mga idol, 5 ata 'yan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, ta's may mga mukha nila, 'no? So ayan mga lods, 'no, grabe. Grabe yung balita natin ngayon, eto na si Madam, ay nako. Senator Elizabeth Warren says the US needs crypto legislation but not legislation written by the crypto industry to protect and advance the crypto industry. Shut the Parang lahat ng sasabihin nito kontra sa atin, 'no, mga idol, 'no? So ayan, ayaw niya daw kasi ang gumawa daw ng legislation na yon is mga crypto, written by crypto industry. So ang iniisip niya dahil written by crypto industry, bias yun, mas lamang yung mga nasa crypto kaya ganyan. Alam ka namang crypto legislation nga tapos walang alam sa crypto yung magsusulat, 'di ba? Ay nako. So ayan mga idol, si Madam. Punta tayo dito. Bybit has sued North Korea and the Lazarus Group over the 1.5 billion hack and has secured a preliminary court
order freezing stolen assets. So, kilala nyo naman ang the Lazarus, di ba? Yung Lazarus Group. Ito yung nang-hack dati sa Axie, di ba? Sa AXS, mga idol, no? Ba AXS? O, sa AXS. Tapos, sa North Korea sila base. So ngayon na mayroon ng mga ebidensya ata yung Bybit na sila yon. So talagang dinimanda na o sinud nila tong North Korea and Lazarus. Ang tanong, sino ang mag-aano sa kanila kaya, no? Kayo na sila magdidemanda diyan. Sino ang action if ever, mga idol? No, lahat naman ng bansa ata lalo na sa US galit diyan sa North Korea, 'di ba? Ito malungkot 'to, mga idol, no? Trump media unwinds major crypto deals, no? Truth Social parent company is terminating. Ayun na, mga idol, no? Alam nyo, bumili ako dati ng Cronos dahil dito dahil ginawang partner ni Trump yung Cronos. Pero dahil nga tumaas na nun tapos nag-profit na ako, although wala na akong Cronos, pero isa pa rin yung Cronos sa mga tinitignan ko na may possibilities talaga, na may potential. No, pero wala akong Cronos na ngayon. No, pero ito, nakakalungkot to kasi terminating its plan, Cronos token treasury venture with Crypto.com and York Bill, and scaling back prediction market integration on the platform. New leadership is refocusing on the media business and expanding Fusion's energy merger amid saturated crypto treasury markets. Kaya nga kung titignan nyo mga idol yung Cronos dito, nag-drop siya. No? Ayan, no? Bumaba ng 2. Ay, hindi. 3. 3 na lang, no? Kasi dito nasa ano pa siya, 350. Mga ganun pa to, na 7 days kasi ako. Pero bumagsak siya ng ilang percent, 3, 4, 5% din natin alam. Ayan, no? Sa 1 month, 10% yung binagsak ng Cronos, mga idol. So, negative news kasi yan. No, kasi okay na sana kasi naging partner ng Trump ng Trump media. Kaya lang yun na nga, bumitaw, no? So dahil bumitaw, medyo nagkaroon ng FUD, bumaba yung presyo ng Cronos. So ganoon talaga, mga idol, no? So ito yung pinaka gusto kong ma-mention natin ngayon at talakayin talaga ngayong umaga, tanghali na to. Sabi dito, mga idol, President Trump says he'd accept putting his crypto in a blind trust under the Clarity Act. No? Sabi niya dito, nothing, I don't run my stuff anyway. I let my kids run it. So dito, mga idol, naisip ko na parang bullish na bullish tayo sa crypto pagdating kay Trump. Pero ang sa totoo pala, hindi wala naman talagang galaw si Trump sa crypto, mga idol. Parang sila Eric Trump tsaka sila Trump Jr. yung mga talagang gumagalaw pagdating sa crypto, mga lods. No? Sabi dito, sabi niya, I accept putting his crypto into a blind trust. The Clarity Act, I don't run my stuff anyway. I let my kids run it. Sabi rito, no? Sinabi ni Trump na okay sa kanya na ilagay ang kanyang crypto-related asset businesses sa isang blind trust kung iyon ang magiging requirement ng Clarity Act. Kasi nga, gusto nang may pasa yung Clarity Act, mga idol. Lahat na nga, pumayag na si Trump sa lahat, 'di ba? Ano yung blind trust? Sa mga hindi nakakaalam, ang blind trust ay isang arrangement, no, kung saan ang isang public official ay hindi direktang namamahala o gumagawa ng investment decision para sa kanyang asset. Halimbawa, si Trump, may blind trust sa crypto business niya. Sa halip na si Trump ang magdesisyon kailan magbebenta, kailan bibili o anong crypto project ang susuportahan, isang independent trustee ang mamamahala, hindi mismo si Trump. Kasi magkakaroon ng conflict of interest pag siya lalo na presidente siya, di ba? Ang purpose nito ay maiwasan ang conflict of interest. Yun na nga. Lalo na dahil presidente siya. Yun na nga. At may personal na financial interest sa crypto. Alam na natin yung ba't mahalaga ang Clarity Act, Pero isang importanteng punto, nang sabihin ni Trump, I don't run my stuff anyway, I let my kids run it. Ang ibig niyang sabihin ay hindi siya mismo ang nagpapatakbo ng kanyang business operation. Ipinapaubaya niya ito sa kanyang mga junakis, no? Pero hindi otomatikong nangangahulugan iyon na wala na siyang financial interest sa mga negosyo niya, no? Ito ang dahilan kung bakit naging malaking issue ang Clarity Act.
may mga kritiko na nagsasabing kahit hindi siya mismo ang nagpapatakbo, maaari pa rin siyang financially makinabang sa kanyang crypto-related businesses. Transparency International, halimbawa, ay nagsasabing hindi pa sapat ang mga conflict of interest protection sa draft Clarity Act yan. Pinakasimpleng explanation, ganito ang issue. Trump, presidente ng US, may malaking financial interest sa crypto. Ang administrasyon niya ay malaking influence sa crypto regulation. Clarity Act equals gagawa ng rules para sa crypto. So ayun nga yun, no? Kumbaga, nagiging personal to pagdating sa mga Democrats eh. Dahil nga si Trump yung presidente tapos siya yung magpapasa ng rules ng crypto, iniisip nila na si Trump ang makikinabang ng lahat, no? Siya yung gumawa ng crypto, may crypto business pa siya. Kaya yan, di ba? Ano yan, nagahaman yan si Trump, ganun na yung sinasabi. Kahit na yung Clarity Act mismo na batas is makakatulong hindi kay Trump sa lahat ng crypto industry. Sa buong crypto, magiging maganda ang resulta ng Clarity Act. Pero dahil nga iniisip ng mga Democrats na si Trump lang ang makikinabang dito dahil wala naman silang alam, mga sutoy ang mga yan. Grabe, ang galit eh. No? Joke lang. Pagdating sa crypto lang 'yan, no? So, ayaw nila, no? Nagiging personal para sa kanila, no? Tanong, paano maisiguro na hindi ginagamit ang presidential position para makinabang ang sarili sa crypto interest, no? Ayun nga yung tanong do'n. Kasi hindi naman natin malalaman, eh. Malay mo sinasabi lang ni Trump na, "Hindi naman ako mahawak niyan, mga anak ko, eh." Pero sa totoo siya pa rin pala talaga. So, paano natin malalaman, 'di ba? Tagalog na lang, baka magkamali, eh. Blind trust ang isa sa mga paraan na iminungkahi para mabawasan ng conflict of interest. Important update, as August 8 ngayon, 2026, hindi pa batas ang Clarity Act dahil nga pinipigil ng mga chikito. Na-delay ang Senate vote at inaasahang babalik ang issue pagkatapos ng summer recess which is September 14, mga idol, no? Magbibilang tayo ng halos isang buwan. Tama ba? Basta mga ganun. September 14. No, kung gusto mo maaari kong ipaliwanag kung posibleng epekto na hindi, wag na, okay na 'yon mga idol, no? Okay na ano, ChatGPT. No, dito mga idol parang, medyo meron akong mga na-realize dito sa balita na 'to lalo na yung sinabi ni Trump, no? Kung totoo yung sinabi niya na hindi ko naman din pinapakailaman 'yan, eh. Kumbaga, ang nasa isip kasi ng mga crypto community mahalaga tayo kay Trump, no? Kasi kinuha niya yung boto ng mga crypto community sa US, eh. 'Di ba meron siyang sinabi na ganito ganyan para maboto siya at, makuha niya yung loob ng mga crypto community, no? At naniniwala yung mga crypto community na, "Uy, ano tayo, iniisip tayo ni Trump, mahalaga tayo kay Trump. Lahat ng mga 'to makakabuti sa atin lahat ng, mga desisyon na gagawin ni Trump." Tapos bandang huli malalaman natin na hindi naman pala siya pagdating sa crypto hindi yun yung main focus niya. Ang nagfo-focus sa crypto is yung mga anak niya, 'di ba? Kumbaga yung love, yung nasa tingin natin na love niya yung crypto, hindi pala 'no. Kumbaga parang yung mga anak niya yung, nagma-manage, tapos more on talagang kabig lang sila, parang gano'n. Do'n ako na ano, eh, parang na-realize, "Tangina patay tayo dito, anong mangyayari nito?" Kaya ang sa'kin lang mga idol, kahit ano pang gawin nila Trump, kahit na makulong pa siya pagtapos niya, ng termino niya dahil sa mga ginawa niya, ang pinakaimportante lang sa atin is bago siya matapos o bago siya tawag dito, matapos yung termino niya, matapos yung term niya, maipasa yung Clarity Act mga idol. Dito lang, kahit lang ito mabigay niya sa atin 'no, kahit na magkadaleche-leche muna tayo ngayon and then pagdating sa huli maipasa niya 'to, goods na tayo ron mga lods, 'no? So, for me, kapit lang mga idol at, medyo wag na kayo masyadong magtiwala sa mga sinasabi ni daddy. Mga mukhang ano siya, mukhang, talagang, alam niyo kasi 'pag businessman talagang pera 'yan mga lods, 'no? Lahat gusto niya, may kita siya, 'no? Talagang gano'n. So, pagka gano'n, more on ano 'yun, kumbaga sarili niya lang yung gusto niyang kumita, parang gano'n. Sa'kin lang, 'no? Kaya wag tayong masyadong umasa kay daddy pagdating dito. Ang pinakaasahan na lang natin is mapasa 'tong Clarity Act na 'to. Ngayon mas naniniwala pa ako kay, si Chairman Paul Atkins, sa SEC, mga lodi. Mas gusto ko pa na gumalaw yung SEC natin
at makaapekto sa crypto kaysa kay Trump. 'Pag si Trump kasi parang hindi maganda yung mangyayari, mga idol, eh. 'Pag siya yung nakialam parang, puwedeng, yung volatile sobrang laki, puwedeng bumaba, puwedeng tumaas, 'no, ang pangit kumbaga hindi na siya yung normal na dati na maa-analyze mo yung chart. Ngayon hindi mo na maa-analyze 'pag nagsalita si Trump talagang maapektuhan ka na, eh. Wala ka ng magagawa, 'di ba? So, ayun yung ano natin, mabilis na update natin ngayong, Sabado ng tanghali mga idol. Sana, hindi ko puwedeng sabihin na enjoy, eh, pero sana medyo naging interesting sa inyo yung mga news natin ngayon. Okay at, may ma-realize tayo mga idol 'no. So ayun, mga lods 'no, bawi tayo mamaya, sa next video natin mga idol. Maraming salamat at, sana like niyo yung video natin, subscribe kayo mga lodi, click notification bell. Check niyo yung mga link diyan sa baba ng description mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up, what's up? oh yeah.